Pag-ibig. Isang salita, ngunit marami na ang matang pinaluha. Pusong winasak, buhay na winarak, at higit sa lahat, librong nailimbag. Inilimbag gamit ang emosyon, emosyong pumukaw ng samut-saring ilusyon. Ako si Lucas. Balang araw magsusulat ako para sa'yo at magugustuhan mo. Hindi lang ang sinulat ko, pati ako. Ititimpla ko sa mga salita ang apdo at asukal, gamit ang teoryang may kotang pag-ibig. Sa bawat limang umiibig, isa lang ang magiging maligaya. Sapagkat sa pag-ibig, may pangakong napapako, may totoo ngunit bawal, may nakakabaliw na pantasya, may napupurol na utak, at sa huli, may great love na di kayang tumasan ang correct love. Gaya na lamang ng Sabi nila, ang great love mo, hindi mo makakatuluyan. Dahil ang makakatuluyan mo ay ang correct love. Kapit sa patalim, pag-ibig na palihim, na natagpuan sa dilim. Usapang pang magdamag, di umamin ang pusong duwag, nalulung sa maling pag-ibig. Minsang may nagtanong sa akin, gusto mo bang malaman kung sinong mamahalin mo habang buhay? Hintayin mong bilog ang buwan at bilog na ang lahat. Iyong walang istorbo maski mga aso nagtitinda ng balot. Magdala ka ng salamin sa bubong at sa refleksyon ng buwan sa salamin ay makikita mo kung sino siya. Sa unang pagkakataon, nalaman kong pwede palang dalawang pag-ibig ang lumulan sa puso. Pero hindi may iiwasang may mas mangibabaw. At para sa akin, mas ang pag-ibig ko sa kanya, sa taong nakita ko sa bubong, ang taong mamahalin ko habang buhay. Ako si Esther at ito ang kwento ko. Sa kabanatang ito, ipinakita ang karaniwan ngunit hindi karaniwang uri ng pag-ibig. Karaniwan dahil normal sa tao ang magmahal. Normal ang makaramdam ng atraksyon at pagnanasa. Ngunit sa kabilang banda, hindi karaniwan dahil ang umibig sa kaparehong kasarian ay kasalanan sa mata ng lipunan. Sa usaping pag-ibig, naniniwala akong wala itong sapat na definisyon o pagkakahulugan. Wala sa kasarian, wala sa edad, wala sa narating mo sa buhay o kung anong klaseng tao ka. Pag nagmahal ka, nagmahal ka. Walang bakit, walang paano, walang sapat na rason. Isang kakaibang klaseng emosyong bigla mo nalang mararamdaman. Katulad na lang ng pag-ibig na namagitan kina Esther at Sarah. Ang klase ng pag-ibig na tinago at mas napatunayang totoo sa paglipas ng panahon. Siguro, totoo nga ang kasabihan sa Ingles na love will always find its way back. If it's meant for you, it will find you. Hahanapin na naghihintay at mananatili ang pag-ibig kung totoo. Ilang kalendaryo nang pinalitan, naluma na ang kobrekama, kinakalawang na ang bubong. Ngunit ang pagmamahal ni Esther para kay Sarah ay hindi lumisan, hindi nagbago at nanatiling kontento. Sinong mag-aakala na maaaring magmahal ang tao ng sapat lamang?
iyong hindi marunong lumabis at handa pa ring manatili sa kabila ng mga kulang. Sa mga nakaw tingin na may halong pagmamahal, sa mga lihim na paghaplo sa barong na dinaanan ng kamay ni Sarah, tahimik na nagmamahal si Esther. Ayaw niyang anumang bagay ay sumobra sa dapat. Buong buhay, iisa lang ang patakaran niya. Never go out of bounds. There are certain boundaries para sa bawat tao at doon lang ang lugar mo. Kapag lumagpas ka, maaari ka nang makasakit ng iba. Sa panlabas na Esther ay walang nagbago. Walang makakapaglarawan kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Pero sa loob niya ay nagpupuyos ang napakaraming unos. Nakakadiri kayo, mga salot ng lipunan! Gasgas na ang issue tungkol sa pag-iibigan ng dalawang taong magkapareho ang kasarian. Babae man sa babae o lalaki man sa lalaki ay parehong hinusgahan. Karamihan sa kanila ay nag-aalinlangang ilabas ang kanilang tunay na pagkatao dahil sa takot na mahusgahan at magbago ang tato ng iba sa kanila. Mapait na katotohanan para sa mga tulad ni Esther, Sarah at EJ ang hirap sa pag-out dahil may mga pagkakataong inuuna pa nila ang iisipin at sasabihin ng iba kesa sa sarili nilang kalayaan ng pagiging totoo at masaya. Ngunit, tulad nga ng sabi nila, ang ina ay kabaliktaran ng kanyang anak. Hindi tulad ni EJ na masaya at glamorosa ang mundo, ang kanyang inang si Esther na may malungkot sa loob ng isang guhit na bilog na layon ni EJ na palabasin siya. Tomboy ka, bakla ako. Magugunaw ba ang mundo? Charot! Ibig sabihin ay hindi naman talaga ganoon kabig deal ang pagiging bakla o tomboy. Ngunit dahil sa standard na tinanim ng lipunan sa pananaw ng mga tao, magugulat ka na lang minamata ka na nila dahil iba ka sa kanila. Tomboy ka, bakla ako. Magugunaw ba ang mundo? Ayon kay AJ, mayroong iba't ibang klase ng bakla. May paminta, may FM, may pagirl, may tranny, may botomesa, may top, may bioconera, may bi, ganoon din sa mga lesbian. Bukod sa karaniwang tawag sa kanila, ay marami pang ibang klase. May mga femme na sobrang girly girl, talagang kung mag-ayos para maiba sila doon sa mga batch naman na pars. Meron ding andro, ayaw magbihis lalaki o babae. Basta kung saan sila komportable, at mga tiboli o simpleng biyaning lang. Basta ba alam nilang umiibig sila ay di na mahalaga kung ano pa ang klasifikasyon ng kanilang kasarian at pagkatao. Pero real talk, bakla ka, tumboy ka, bisexual ka, ipagmalaki mo, basta wala kang ginagawang masama. Huwag na huwag mong bababaan ang tingin mo sa sarili mo. Piliin mong maging mabuti at masaya para sa sarili mo at para sa mga nakapaligid sa iyo. Para husgahan ka man, paulit-ulit sa pagiging totoo mo, ang mahalaga, mabuti ka. Magmahal ka may hindi ituturing na iba dahil hindi ka maramot. Isa pa, di ba hindi naman pinipili ng puso kung kanino ito titibok? Basta mararamdaman mo na lang, katulad ni Esther at Sarah na lihim na nagmamahal. Ngunit, sigurado sa kanilang mga nararamdaman. Hindi man malinaw kung paano nila ilalarawan ang kanilang pagkatao bilang miyembro ng mga LGBTQ. Ang mahalaga ay alam nilang masaya sila sa piling ng isa't isa. Patawarin mo ko, pero ngayon na lang natin ito gagawin dahil may asawa ko at mga anak. Pero mula ngayon, magkikita tayo ng regular. Tuwing Biyernes ng hapon na ipupunta ako dito. Sasabihin ko sa asawa ko na pinapatulong mo ako sa Barong Tagalog para may dagdag akong kita. Pero sa buhay, hindi talaga may iwasan na mayroong ahadlang sa dalawang taong umiibig. Oo, palihim at masayang nagmamahalan si Esther at Sarah, ngunit wag nating kakalimutan na nariyan si Pio.
ang asawa ni Sarah na nangangakong hindi niya padadaliin ang lahat para kina Sarah at Esther. Umusad ang mga taon. Tuwing Biyernes ay nagkikita pa rin sina Esther at Sarah. Walang nagbago. Maliban na lang sa dumarami na ang mga puti sa buhok nila at patanda ng patanda ang buhong na pangunahing saksi ng kanilang pag-iibigan, ay siya namang kabaliktaran ng palusog na si Tio. Kumpara sa iniinom nitong alternatibong gamot, teknolohiya, tradisyon at manawag, ang sa kanila'y pag-ibig lamang. Walang labis, walang kulang pero matatag. Parang isang tatsulok, tatlo silang naghihintay. Kung sino ang unang mamamatay, kung sino ang unang makakalaya, kung sino lang sa huli ang magiging masaya. Sa muli, ako si Lucas. Magsusulat ako para sa'yo at magugustuhan mo. Hindi lang ang sinulat ko, pati act. Bakit mo binubura ang mga letrang na iguhit gamit ang tinta ng iba't ibang uri ng pag-ibig? Hindi ka ba masaya? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan? Ginawa kong malungkot, masakit at kakatuwa ang istorya ng pag-ibig mo. Dalawang babaeng nagmamahalan subalit hinahadlangan ng karamihan. Sa makatwid, capital S. Hindi ikaw ang nagwagi, isa ka sa mga sawi. Huwag mong burahin. Huwag mo ring baguhin ang kwento ko. Ang kwento ni Esther. Nagkamali ka sa iyong teorya, Lucas. Kung nakapagsasalita ako sa isip ng mga mambabasa, sasabihin kong masaya at kontento ako sa naisulat mong istorya. Sapat na ang rason upang maging masaya na nakilala ni Esther kung sino at ano siya. Sapat na binigyan mo ako ng isang anak na ang pangalan ay AJ, na sumisimbolo sa mga taong tanggap at nauunawaan ng mga lesbian na kagaya ko. Marami man ang humahadlang, ngunit hanggat may isa, dalawa, o tatlong nagtitiwala at nagmamahal sa'yo, hindi ka isang sawing palad. Marami pang Esther sa buong mundo. Ipabasa mo sa kanila ang kwento ko. Pag-ibig. Isang salita, ngunit marami na ang matang pinaluha. Isang pribilehiyong mabigyan si Esther ng pagkakataong baguhin ang ending ng kanyang kwento. Ngunit mas pinili niyang manatili ito sa kung paano ito nagsimula at nagtapos. Aniya,
tanggap na niya ang ending nila ni Sarah. Kontento na siya sa kung anong setup ang meron sila at kung ano man ang sunod na mangyayari ay tiyak na magpapatagalan na lang silang tatlo nila Sarah at Pio. Sa huli, walang kota ang pag-ibig. Mali si Lucas sa kanyang teorya na sa bawat 5 tao ay isa lang ang magiging masaya. Hindi, dahil nasa taong nagmamahal kung pipiliin niyang maging masaya. Walang anuman o sino man ang maaaring magdikta kung paano magiging masaya ang taong umiibig. Hindi man lahat ng kwento nagtatapos sa happy ever after. Ang mahalaga ay naging happy ang proseso ng pagmamahal. Ito lamang ang iiwan naming mensahe at payo. Pwedeng mamatay ang pag-ibig sa isang pagpikit at pagdilat. Kaya ikaw, alalahanin mo sana ang halaga mo. Tandaan mo, nararapat ka sa pag-ibig na nananatili, hindi lang sandali. Nakapaghihintay ang pag-ibig. Mas masarap pagmahal ng taong bunga ng iyong paghihintay. Hindi minadali at hindi mauuwi sa pagsisisi. Doon ka sa sigurado. Huwag doon sa hindi ka kayang panindigan hanggang dulo. Gawin mo sanang inspirasyon at aral ang pagmamahalan ni Esther at Sarah. Pag-ibig na di man malaya, ngunit kontento at mapagbigay. Kapit sa patalim, pag-ibig na palihim,